ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating tanong ay kanino ipinasakop ng Diyos ang mga taong Kristiyano ayon sa Biblia? Pakinggan nyo't babasa ako sa isang talata ng unang Korinto sa Kapitulo 11. Ganito ang ating mababasa sa versikulo 3. Ito po ang nakasulat. Datapwat, ibig ko. Sino po ang nagsasalita sa talata? Si Apostol Pablo. Ang sabi ni San Pablo, ibig ko na inyong maalaman. Ayon. Kita nyo yung mangangaral ng Diyos. Hindi niya gusto kailanmang kapusin sa kaalaman yung kanyang inaakay. O di ba, no, mga kapatid? Doon marireflect ninyo ang malasakit ng isang mangaral na sa Diyos, kagaya ni Pablo. Gusto niyang maparami, mapayaman sa kaalaman ng kanyang inaakay. Hindi mga bobo. Ha? Hindi magba-Bible study, dalawang sitas ang ilalagay sa blackboard at kanya-kanya silang mga pakahulugan na hindi mo alam kung saan pinulot na tabi-tabi. Ha? Ganun ang nangyayari sa iba. Dahop na dahop sila. Dahop na dahop sila sa mga kaalamang galing sa Biblia. Pero si Pablo, bilang mangangaral, ayaw niya nung madahop. Alam niya kasi yung sulat. Pakinggan niyo, may babasahin muna ako bago natin ituloy. Ho? Dito sa Oseas 4:6, mayroong ganitong pahayag ang Diyos. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nakita nyo? Ang isang dahil ng ikaliligaw ng mga tao. Ang isang dahil ng ipagkakamali. Ang isang dahil na ikapapahamak ng tao, yung kakulangan ng kaalaman. Ang aking bayan ay nasira. My people perished because of lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nakita nyo? Kaya napakasama, mga kapatid, nung isang relihiyon o isang samahan, tuwing magsasalita yung pastor, iisa ang sinasabi, yun din. Ting magkakatipon. Mga kapatid, mahalaga ang kaligtasan. Tinanggap nyo na ba si Jesus? Kayo ba'y nagsisi na sa inyong mga kasalanan? Nagbago na ba kayo? Pinatungan na kayong kabal? Yun din. Tanggapin si Jesus, tanggapin. Ting magkakatipon, yun ang maririnig mo. Mga patutuo, mga offering, ha? Mga patutuong kumisa, hindi naman patutuo, kundi pasinungaling. Kaya yung mga miyembro tuloy, walang alam sa Biblia. Kulang ang kaalaman. Natutupad yung sinabi ng Diyos kay Oseas na propeta. Oseas 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Eh, bakit nagkukulang ng kaalaman? Eh, paano? Yung mga umaakay, sila mismo rin, walang kaalaman. Kaya nangyayari ngayon, maraming relihiyon nagkaligaw-ligaw sa kakulangan ng kaalaman. Anong katunayan? Pakinggan nyo, sa Mateo Kapitulo 22 at versikulo 29, ganito ating mababasa. Ngunit, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
na nagkakamali kayo. Kita nyo? Ngayon lang ba may magkakamali? Andito pa si Kristo sa lupa't nangangaral ng personal. Ang sabi niya doon sa mga kausap niyang mga manunukso. Ang sabi ni Kristo sa mga Pariseo. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam. Kita nyo? Ano ang dahil ng pagkakamali? Sa hindi pagkaalam. Ulitin natin. Tingnan nyo sa inyong mga TV screen. Na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ano ang isang napakalaking dahil ng pagkakamali ng maraming mga taong relihiyoso kuno? Nagkakamali kayo, sabi ni Kristo, sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kaya yun ayokong mangyari rito sa ating samahan, na kayo magkulang sa kaalaman. Pagka wala kang kaalaman, magkakamali ka, natural. At kung wala kang kaalaman, madadaya ka. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng Roma, sa Kapitulo 16, ang nagiging biktima ng pandaraya, akala nyo, yung mga taong kulang sa kaalaman. 16 at 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Hindi salita ng Diyos ang sinasabi eh. Hindi ba kagaya rito sa programang ito? Hindi naglilipat ng 5 minutos bumabasa ng Biblia. Yung ibang programa babasa na isang sitas maglalalakad na dun yung pastor sa stage. Talagang lilibutin na yung stage. Wala nang binabasang Biblia. Hindi ba kagaya rito? Hindi naglilipat 5 minutos bumabasa tayo ng sitas. Ano? Ang sabi ni Kristo, ang mga gayon hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling mga tiyan, na sa pamamagitan ng kanilang maiinam na pananalita at mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati. Kanila yung salita, kanila yung talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sino nadadaya? Sino nadadaya? Ilagay mo sa regla natural, material, ha? Ang nadadaya talaga yung walang malay. Hay, ginto kayo, ginto. Ginto? Oo, kami gipit na gipit lang, talagang ginto ika ito Gipit lang ika kami. Meron na ikasakit yung anak ko. Ito ikay 7,000, naisasanla ito ng 3,000. Ganun ba? Binibenta ko lang ika 1,000 Sa loob-loob ko, may hangin din ako kote nito. Naisasanla pala ng 3, ba't hindi na lang isanlat? Pinabibili 1,000. Kinabahan ako. Sabi ko, payag ka ba ako, dali natin sa ahensya. Nagmamadali ka ako Humanap ka na ako na ibang bibili. Bakit hindi ka makakalata? 7,000 daw, naisasanla raw ng 3,000. Tapos binibenta na 1,000. Lulukoyin ka lang noon. Mabuti na lang kung hindi ako nakakaalam ng ginto. Kasi mahirap mo kung maloko dyan Alam ko yung ginto, malambot yun. 99.99 ba naman yung inilapit sa akin Isang bara ng ginto, ganyan 99.999. O di, kulang na lang ng isang 0.001 pure gold na. At natural, ginawa ko, kinagat ko. Aba, kuntik mabali yung ngipin ko. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi pure gold in its state, pure state is soft. Mabigat na malambot. Pagkatapos tinatakan 99.999. Hindi mo makagat, mahirap yun. Dapat dun maano mo kahit sa kuko. Sabi ko, hindi ko kailangan. Mali. Yun ang ibig kong maipakita sa inyo. Sa regla natural,
Pagka wala kang kaalaman, madadaya ka. Madadaya ka. Sa regla espiritual, sino yung nadadaya? Yung walang kaalaman. Bah, huwag mo naman ikaw sabihin, abogado yung aming miyembro yung nadaya namin. Aba, oo. Bakit? Kung mo ba abogado may kaalaman na? Ha? Ano ang dapat nyo maintindihan? Marunong siya sa batas, pero meron pang alam sa Biblia. Meron ako alam, abogado, nasa TV pa eh. Nagbasa ng sitas. Walang matweet. Wala kahit isa. Sabi ng abogado, yun ang nabasa niya eh. Dinukto ng abogado. Kaya, tayo ikal lahat, walang matweet sa ating kahit isa. Puro tayo makasalanan. Tumawag ako sa telepono. Hoy, sabihin mo nga, pwede ba makausap ka ako yung abogado nagsasalita? Maghahating gabi na nun eh. Hindi mo pwede, nasa panel siya eh. Hindi ba pwedeng makausap? Sabi, hindi o, bakit o? Ano ba ang kailangan nyo kay attorney? Sabihin mo ako kay attorney mo, yung sinasabi niya, hindi ba siya kinikilabutan nun? Bakit o? Mali mo ba sinabi? Mali ka ako, biro mo, ang lakas-lakas ng signal ng television na station nyo. Tapos napakaraing tao makakatanggap ng walang matwiga, wala kahit isa. Ha? Puro raw tayo masama, puro makasalanan. Hindi lalabas ka ako, pati siya, tarantado rin siya. Tinan niyo yung ako yung paniniwala nyo na yan. Bakit o? Meron ba kayong maipakikitang matweet sa Biblia? Meron ka ako. Hindi lang ako naiintindihan ni attorney yung kanya sinasabi. Pakinggan mo, babasa ako. May matweet eh. Pakinggan nyo sa isang talata ni Lucas. Aba nakabasa ka na isang sitas, pinakahuluganan mo. Yun ang masama. Kung ang attorney man attorney, hindi ko naman nilalab. Attorney ka nga, marunong ka nga sa batas. Scholar ka, bar top notcher ka pa. Kung hindi mo naman pinag-aralan ng Biblia, paano yun? Di mapapahamak yung makikinig sa'yo. Kaya hindi ba tayo, kung may pastore attorney, tama na sasabihin. Bakit? Ito, isipin nyo. Sabi ni President Wilson, kung di ko nalilimutan, ng Amerika, you cannot consider a man learned unless he knows the Bible. Neither can you consider a man illiterate if he knows the Bible. Ano ibig sabihin nung presidente ng Amerika sa kanyang famous quotation? Alam nyo kasi, 98%, 99% ng American presidents are Protestants, mga evangelicals. Ano sabi ng isa sa mga presidente ng Amerika? Hindi mo maituturing na ang isang tao'y marunong kung hindi niya alam ang Biblia. At hindi mo naman maituturing na ang isang tao'y hindi marunong kung alam niya ang Biblia. Ayun. Sa mga tweet, isa sa mga basic knowledge na dapat na sumatao, yung knowledge of the Bible or the Word of God. Pagka hindi mo alam ito, lalabas, kulang ka sa kaalaman. At pagka kulang ka sa kaalaman, there is a 100% possibility for you na mailigaw. Ang sabi ni Pablo, ang mga gayong tao hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling mga tiyan, na sa pamamagitan ng kanilang mabubuting mga salita at maiinam nilang mga talumpati, dinadayan nila ang mga puso ng mga walang malay. Sino po ang nadadaya? Yung mga walang malay. Yung kulang sa kaalaman. Yun ang naililigaw. Yun ang maipapahamak. Kaya alam nyo, ang impyerno, lugar para sa mga bobo. Akala nung iba yung impyerno, lugar para dun sa masasama lang. Pati ron sa mga bobo na hindi umuunawa ng kalooban ng Diyos. Ayun na, ibig ko sabihin, hindi naman yung bobo sa eskwela. Yung mga bobo na ayaw umunawa ng kalooban ng Diyos. Bakit? Meron bobo sa tao, pero para sa Diyos matalino. Meron para sa tao bobo, pero para sa Diyos maalam. Bakit? Magkaiba ho kasi ang karunungan ng Diyos kaysa sa karunungan ng tao. Dapat maging maalam ka sa karunungan ng Diyos. Ang katunayan, pakinggan nyo sa isang talata, baka sabihin nyo dinadaldal ko. Bigyan natin ng katunayang bibliko. Sapagkat nasusulat, ito'y unang Korinto 1:19, patuloy sa 21. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong
isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang mga marurunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatwid sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Nakita niyo? Kahit marunong ka sa sanlibutan, kung wala ka namang kaalaman sa Diyos, lalabas mangmang ka. Sapagkat ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Kaya para sa Diyos, yung karunungan dito sa lupa, that's in vain. Kung doktor ka, alam mo, marunong na marunong ka, makakapagmalaki ka na. No. No. No, 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 no. Oh, kung abogado ka, marunong ka na, makakapagmalaki ka. No. Yung karunungan mo para sa Diyos, kamangmangan lang. Bakit? O, tinan nyo, kung hindi kamangmangan lang yan para sa Diyos, magbibigay ako ng isang simpleng halimbawa. Tornit, nakapatay ako eh. Kita, may nakakita ba ng patay mo? Wala ko. Eh, bakit mo pinatay? Nagkagalito kami. Eh, ano ngayon ang gagawin natin? Ay, ayoko makulong. Eh, ganito ha, sasabihin mo na hindi mo pinatay. Hindi kayo nag-aaway. Ngayon, bigla na lang siya dumating, galit na galit sa'yo. At ikaw ipaparilin. O kaya sasaksakin. Eh, sabihin mo, self-defense lang. Ngayon. Ngayon, para mangyaring manalo tayo, bayaran mo tayong dalawang testigo na hindi mo alam, nakikita ka pala ng dalawang testigo. Ayun. Hindi marunong yung abogado. Ano karunungan? Ha? Sabi ng Biblia, ginagawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Ang katunayan naman habang dumudulong ang sanlibutan, lalong nalalayo sa Diyos Habang dumudulong ang mga tao sa karunungan ng sanlibutan, lalong sumasama. Ang katunayan, we are on the last years of the 20th century. We are nearing the 21st century. Malapit na po, umabot ng 21 daang taon ang mundong ito mula nang ipanganak ang ating Panginoon Kristo sa lupa. Eh, pataas ng pataas ang teknolohiya, pataas ng pataas ang karunungan, lalo namang sumasama ang sosyedad ng tao. Katunayan ng sinabi ng Biblia na iwawalat ko ang kabaitan ng mababait at itatakwil ko ang karunungan ng marurunong, sabi ng Diyos. Bakit? Marurunong sila pansanlibutan. Pero dahok sila sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ang aking bayan ay napahamak sa kakulangan ng kaalaman. Hindi kaalaman panlupa ang kulang. Sobra nga ako minsan Yung iba sumosobra na ang dulong Ang kinasabi ng Diyos na kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng kaalamang pang Diyos na sinasabi sa Biblia. Kaya sabi ko, hindi ko mo abogado. Tama ang sinasabi. Kagaya nga narinig ko sa TV abogado raw yun Aba, lang mabasang lahat ng tao ay walang matwid. Wala kahit isa. Nilahat niya, pati raw siya. Sa loob-loob ko. Pag ang magtuturo sa akin, hindi matwid, nag-uumpisa pa lang, sasara ko ng telebisyon. Di ba, no, mga kapatid? Bakit? Hindi pala matwid yung nagtuturo kasi ang naging paniniwala niya, nakabasa siya ng isang sitas, walang matwid, wala kahit isa. Paniniwala nila, lahat tayo masama, lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi matwid. Ganun ba? Meron bang matwid? Pakinggan nyo sa isang talata. Ako nakabasa ng matwid Kaya nga ako nag-isip bakit sinabing gano'n Walang matwid kahit isa. Ba't sinabi yun? Dito nakabasa ko lang matwid, hindi lang iisa Basa. Nagkaroon nga ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoting ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang pangalay Elizabeth. At sila'y kapwa matwid sa harap ng Diyos. Gano sila katwid? Tumag-asawang Zacarias at Elizabeth na mga magulang ni Juan Bautista. Ano ang sabi rito? Sila'y kapwa matwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad
na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Amen! Paano ngayon yung paniniwala nyo, mga matik-matik? Kayo mga karismatik at mga born again, pinaniwala sa inyo ng mga Amerikanong galing sa Amerika, wala raw matwid kahit isa. Kaya kailangan ko tayo walang matwid sa isa, kahit isa sa atin, tayo magsisiraw at tanggapin si Jesus. Ligtas na. Ganun kasimple. Hindi po ganun Hindi totoong walang matwid kahit isa. Nakabasa nga ako, dalawa Si Zacarias at si Elizabeth, sila yung kapwa matwid sa harap ng Diyos na nagsisilakab, na walang kapintasan. Blameless. By the way, do you know the meaning of blameless? Mga pastor ng matik-matik. Ang sabi, sila yung nagsisilakab ng walang kapintasan. Blameless before the eyes of the Lord. Sino ito? Mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Baka naman wala na. Sabagay, tama na yun no? Sabi kasi nung isa, nakabasa, walang matwid, kahit isa! Yun ang sabi nung isa sitas. Nabasa ko merong matwid, dalawa pa. Ibig sabihin, magkakontra ba yung Biblia? Hindi yung Biblia magkakontra. Yung utak ng pastor ang magkakontra. Para walang makontra sa Biblia, sabi ng Biblia, walang matwid, walang kahit isa. Nakabasa na tayo ng dalawa. Gusto nyo tatluhin ko? Apatin ko? Gawin mo 100? Babasa ko 1,000. 2,000. 10,000. Matutwid. Gusto nyo gawin ko pa 100,000 matutwid. Mababasa ko sa Biblia. Pakatapos ngayon Paniniwalain tayo walang matwid kahit isa. Ano ibig sabihin nung sinabi ni Pablo na yon? Saan galing yon? Pakinggan. Sino sinasabing walang matwid kahit isa? Babasahin natin. Sa Roma yun 3:10. Eto ang sabi. Gaya ng nasusulat, walang matwid. Wala kahit isa. Walang nakakatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ay siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kabaitan. Ang kanilang mga paay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Kanino? Walang matwid kahit isa. Kanino? Halinga. Kanino? Walang matwid kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Doon sa mga hindi natatakot sa Diyos. Okay ba? Pagkatapos, nakabasa ka na isang sitas, pinutol mo, hindi mo pa inunawa. Labas ka, pati ikaw, hindi na matwid sabi ni San Pablo, gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Sa mga katwid, ito kinopya lang ni San Pablo. May pinagbabatayan siyang kasulatan bago niya isinulat ito sa mga taga-Roma. Meron ng previous na kasulatan. Ano yung previous na kasulatan? Pinanggalingan nito sinasabi ni Pablo na walang matwid, wala kahit isa. Sinong mga tao yon? Ugatin natin. Ganyan ang pag-aaral sa Biblia, uugatin mo. 53, 1 hanggang 3 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, sa puso niya, sabi nung mangmang sa puso niya, walang Diyos. Sabi nung mangmang, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumagawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay.
walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tenyo, doon kinopya ni Pablo yon. Walang matwid, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Kanino? Doon sa mga tao na mga mangmang, na ang sabi ng mangmang sa kanilang puso, walang Diyos. Yung mga taong hindi natatakot sa Diyos, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, pagka maghahanap ka ng matwid sa grupo ng mga taong hindi natatakot sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos, kahit isa, wala kang makikitang matwid. Kanino? Sa mga taong hindi natatakot sa Diyos. Kahit isa, walang matwid doon sa mga hindi natatakot sa Diyos. Pero pag ang tao ba'y natatakot sa Diyos, matwid ba siya? Pakinggan nyo sa isang talata ng Job, Kapitulo 1, versikulo 1, ganito ating mababasa. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalay Job. Ang lalaking yaon ay sakdal at matwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Kita nyo? Pag natatakot ba sa Diyos, matwid ba o hindi? Matwid eh. Sabi, there was a man, basahin natin sa English, matwid nga eh, kay ganda-ganda ng pagkakasulat miski sa Kastila. Pakinggan nyo ng isang talata ng Job, chapter 1, verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, the one that feared God. Talagang matatakutin sa Diyos si Job. Anong tawag sa kanya? Ay, a man perfect and upright. Sa Bibliang Kastila, un hombre perfecto y recto. Kita mo? Recto. Ano ba yung recto? Matwid. Tinan niyo yung klaro and recto. Yung salita recto, matwid yun. Kaya kinailangan nung ipagawa yung klaro and recto, yung kalsada, walang liko. Yung iba hindi naintindihan. Yung recto, matwid. Si Job, sabi sa Bibliang Kastila, un hombre perfecto y recto. Si Job ay matwid. Bakit sabi ng Biblia binasa kanina, walang matwid kahit isa? Walang matwid kahit isa. Kanino? Doon sa mga hindi natatakot sa Diyos, doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Pero pag tayo natakot sa Diyos, nakabasa na tayo, 3 na eh. Kanina, si Zacarias at saka si Elizabeth. Pagkatapos, si Job. Meron pa ba? Dagdagan natin. Apatin natin. Sa isang talata ng Henesis, pakinggan nyo ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. Dito sa isang talata ng Henesis, tatandaan nyo, Kapitulo 7, versikulo 1, ganito nakasulat. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matwid sa harap ko sa panahong ito. Sino nagsabing si Noe matwid? Hindi si Soriano, ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Noe, nung matapos na yung sasakyan, yung daong, lumulan ka. Kita mo? Talagang itong si Noe, matalimahin sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, gumawa ka ng sasakyang kahoy sa gofer, sapagkat ang wakas ng lahat ng tao'y dumating sa harap ko. Gumawa ka ng sasakyang kahoy sa gofer. Sisiksikan mo sa loob at sa labas ng sahig. Ang kanyang luwang ganito, ang kanyang taas ganito, gagawin mo 3 palapag. Ayan. Ginawa na Noe. Di gawa na, nakahanda na. Alam ba si Noe intrimitidong gawa na rin lang, ang laki ng mga anak, sakay na tayo. Hindi gano'n. Pagkagawa, hinintay na ni Noe yung direktiba ng Diyos. Pagkagawa, sabi ng Diyos, lumulan ka. Pati yung paglulan, utos yun eh. Akala nung iba, basta nalang lumulan si Noe. No! Lumulan ka. At ang iyong mga anak, at ang iyong sambahayan sa sasakyan. Sapagkat, ikaw ay aking nakitang matwid sa harap ko sa panahong ito. Kaya, para sa Diyos,
matuwid si Noe. Para sa Diyos, matuwid si Job. Para sa Diyos, matuwid si Zacarias. Para sa Diyos, matuwid si Elizabeth. Sino pa ang matuwid? Ngayon, ano ibig ko ipakita sa bagay na ito, mga kapatid? Yung mga nagbabasa ng Biblia sa ating panahon, pag nakabasa ng isang talata, papakahulugan sa isip nila, abogado halimbawa, maniniwala ka? Abogado? Ay, wag ho. Kasi, kahit abogado, kung kulang sa kaalaman sa Biblia, ipapahama ka. Kagaya nga nun, wala raw matwid, wala kahit isa. Pati siya, hindi na rin matwid. Wala nang matwid kahit isa. Meron ho sa Biblia ang matwid eh. Sino yung matwid? Yung mga natatakot sa Diyos. Kanino walang matwid kahit isa? Doon sa mga hindi natatakot sa Diyos. Ayun. Ngayon, binigyan ng pakahulugan, nagkamali-mali, wala na raw matwid. Wala nang matwid. Pati nga siya nga, ano na rin eh. Pati siya, gano'n na rin eh. Ha? Liko na rin siya. Malaahas. Sa kaya nakakita ahas kung lumakad din diretsyon-diretsyo. Natural na ng ahas yung lumiko. Para makalakad. Ganyan ho yung mga taong hindi natatakot sa Diyos. Walang matwi doon kahit isa. Pero, bagaman walang taong matwid kahit isa doon sa mga hindi natatakot sa Diyos, meron namang mga taong matutwid na nasa mga natatakot sa Diyos. Kaya, yun narinig ko doon sa abogado, sabi ko sa inyo, sa telebisyon, tumawag ako, ayaw lang ipakausap sa akin eh. Gusto ko nga sana ako on the air, kausapin ko yung abogado eh. Dahil kinikilabutan ako doon sa inihahasik niyang lagim on the air na sabihin niyang wala raw matwid kahit isa. Tayo raw lahat makasalanan. Tayo raw lahat walang tama sa ating kahit isa. Mali yun. Si Kristo, dumating siya nung unang siglo, may dinatnan siyang matwid eh. Si Juan Bautista, matwid yun. Yung magulang ni Juan Bautista, matutwid na tao yun. Si Zacarias at si Elizabeth, mga dinatnan ni Kristo, may mga matutwid na tao na dinatnan siya. Kaya nga meron siyang utos eh. Ano sabi niya sa utos niya? Eto, mababanaag nyo, meron nga siyang matwid na nadatnan. Atan nyo. Tinuturo ba sa inyo ito ng mga matik-matik? Wala, hindi tinuturo sa inyo, magsayaw. Ha? Basta pagkabasa ng isang sitas nung pastor, babasa isang sitas, magmamasyal na, mga kapatid. Di ba mga kapatid? Pogi ako. Amen! Hallelujah! Lundag tayo sa Panginoon. Lundag! Dadamin pa rin ako. Yan ang tinuro sa inyo ng mga matik-matik. Yan ang itinuro sa inyo ng mga pastor nyo, maglulundag at magsasayaw. Kayo ba ang sinisisi ko? Hindi kayo. Yung mga pastor nyo na hindi ang Biblia ay saliksikin para maituro sa inyo ang malawak na kaalamang nagmumula sa Diyos. Parang tayo maloko. Si Kristo, meron ba siyang dinatnang matwid? Puntahan natin yung ating tanong. Ito sagot. Sa Apokalipsis, baka lumagpas ang 5 minuto, walang sitas eh. Masisi tayo. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang liko, kita mo, naiintindihan na agad ng kapatid, nangitis eh. Ang liko ay magpakaliko pa. At ang marumi ay magpakarumi pa. At ang pakinggan nyo, pinakikinggan nyo ba? Ang matwid ay magpakatuwid pa. May dinatnan ba siyang matwid o wala? Meron. Alam, utos niya doon sa matutwid na dinatnan niya. Ang matwid, magpaka-tuwid pa. At ang banal ay magpaka-banal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kita nyo, meron siyang dinatnang matwid. Kaya lang, walang matwid doon sa mga hindi natatakot sa Diyos. Pero, samantalang ang takot sa Diyos ay nananatili sa budhi at puso ng isang tao, ibinibilang siya ng Diyos na matwid, ayon sa Biblia.
Kaya, merong matweet. Mali yung sinabi ng abogado. Halimbawa ko lang yun sa inyo. Na, merong napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At merong mga tao na naililigaw dahil sa kawalang malay. Ayun, ang dapat natin. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang tinutukoy ni Brad Ellie na abogado ay si Attorney Magtanggol Guinigundo na sumitas ng talata na ang sabi ay walang matuwid, wala kahit isa. Ito ay sa programa ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. Marami ang nagkakamali sa kinukuhang talata na hindi muna inaalam ang konteksto ng salita na napapaloob sa Biblia. Kaya tuloy na maling diwa ang naitatawid sa mga nakikinig. Maraming ganyan ang mga nasa born-again group lalo na sa pag-aabuloy. Para huwag tayong masama sa sinasabi ni Jesus na pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Kaya magsuri tayo lagi sa sinasabi ng mga pastor. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.